nangyari? Bakit nagalit si Nida kay Ansing? Oy, ababa. Baka may nasabi si Ansing na hindi maganda sa pandinig ni Nida. Alam naman natin na si Ate Nida, kapag makarinig siya na hindi magandang salita na hindi sang-ayon sa kanyang pangunawa, nako, yari na ang buhay ng may buhay. Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe sa YouTube channel Kuya SMB Vlog. Mga kadadis Frankie, alam naman natin ang sitwasyon at kilala din natin ang character o attitude ni Ate Nida punto por punto sa ating laging sinubaybayan ng kanyang mga vlog ni Daddy Frankie na siya ang laging bida. Halimbawa, dahil kung magalit man si Ate Nida punto por punto, may nagawa si Ansing na kabulastugan na hindi sang-ayon sa kanya. Lalong-lalo na kung makapagbitiw ito hindi maganda para kay Oliver. Kung sa si Ate Nida is prangkahan. Kung prangkahan si Nida, ayari, puputok talaga. Kung sample si Nida, prangkahan. Si Ansing, prangkahan. Ayari, puputok talagang ugat. O ganun po mangyayari po dyan mga kadadis Frankie. Na kasi nakikita naman natin si Ate Nida, di ba? Yung prangkahan na tao. Wala siyang inatubiling, hindi dapat ganun. Dapat, kung ano ang dapat, yun. Ayun ang ano niya. Kapag ayaw niya, ayaw niya. Pag gusto niya, gusto niya. So alam naman natin, mga kadadis Frankie, na si Ansing turahos magsalita. Walang pakialam kung anong sasabihin. Importante, masabi niya. Kung anong nararamdaman din. Yung si Nida masilan. Masilan si Ate Nida sa mga ganung bagay. Yari si Ansing. Halimbawa, magkatuluyan si Nida at saka si Oliver. Malaking impact po ba na makakatulong si Ansing kung sila'y mag-asawa? Ababa. Kung may mga opinion po kayo dyan mga kadadis Frankie, please comment section below. Ano ang magiging papel ni Ansing kung mag-asawa na si Oliver tsaka si Nida? Yung pong ating aabangan. Kasi alam naman natin yung dalawa na sa ngayon under of medications, Nida and Oliver. Okay? Ang mga beneficiaryo ni Daddy Frankie. So, ano ang in case kung maging okay na ang lahat? Makakabisita kaya si Ansing sa pamamahay nila? Kung in case, kung mayroon na silang mga piklat or scars sa kanilang mga puso dahil nga hindi na pagkakaunawaan. May balik kaya ang tiwala ni Nida sa kanyang sister-in-law na si in case na si Ansing na malaom-laom. Alam naman natin na marami ang natuwa. Maraming, yung na-excite lalo yung mga senior citizen na katulad nila. Na, kasi, di ba, na hindi akalain ng karamihan na, may ganun pala. Na kahit may problema, yung feelings ng tao. Malay natin, na yung pagmamahala ni Nida and Oliver, yun ang magiging gamot na maibalik ang kanilang normal na pag-iisip.
Ha? Ganun lang po doon ano, mga ka-idol. Ha? Dahil para po sa akin walang sagabal po doon sa kanilang pagmamahalan. Ang winumuri lang siguro ng iba is yung however kung mag-asawa sila, sino maggagabay. Siyempre, alam kasi ng karamihan yung pinagdaanan nila sa buhay. Hindi na kaya maibalik ang mga, ang nangyari sa kanila punto por punto. So, opinion ni Kuya is regarding po sa kanilang medications mga ka-idol. May panahon din talaga nagagalingin sila. Huwag lang pabayaan ang gamot. Kasi yung gamot nila, I think that is for life commitment na po yan. Maintenance na po yan. Kasi kapag mawala po yan, babalik talaga, lalo kapag hahaluan ng bisyo, katulad ng sigarilyo, inom. So, mahirap yung ganung gawin. Dapat yun ang kukontrolin ni Oliver kasi si Ate Nida wala naman siyang bisyo kung nakapansin natin. Si Oliver, kasi siyempre kung gumaling na yan, hindi yan maiwasan na may ganyo ng mga kaibigan uminom, magsigarilyo. Kung in case kung hindi siya sumunod ng prescription ng doktor, baka bumalik ang kanyang sakit punto por punto. Nandun yung point na gagaling si Oliver. Pero kahit siya gumaling, tuloy pa rin ang kanyang medications punto por punto. Okay? Yun po yun ang papel ng mga medisina sa buhay ni Oliver. Kung si Oliver ay naghahanap ng magiging inspirasyon niya sa buhay na may makasama sa buhay, ang medisina naman ay naghahanap din na papaano mapagaling si Oliver ng kanyang karamdaman. So, sana gumaling po si Nida at si Oliver at maging maayos ang takbo ng kanilang buhay. Na hindi maging sagabal si Ansing punto por punto. Kasi kung mangyari po yun na si Ansing ang maging hindrance ng kanilang mga pangarap sa buhay, yari na. Baka maitak ni Nida si Ansing. Na instead na makahingi ng paksiw, si Ansing, hindi na makakahingi, lalo kapitbahay nila ito. Agay naman lang talaga. Ito, hindi sa libawa lang mag-asawa. In case lang naman halimbawa, na magkatuluyan yung dalawa. So wala naman anyway, para sa akin wala nang problema. So kailangan lang po doon sa gala yung mag-assess sa kanila, yung pagpainom ng gamot, di ba? Yung mapakain ng tama, at maibigay yung pangangailangan. Okay? So turuan din sila. Excuse me. Kung paano kumita. Kasi hindi lahat ng panahon na si Daddy Frankie nasa likod nila. Okay? May panahon din yan. May darating na panahon din na si Daddy Frankie lilisan din sa likod nila. Okay? So, ang point lang dito is, sana matuto rin sila na makahanap ng source of income na hindi sila madidepress, na hindi sila mahihirapan. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kasi kung hindi pa naman parang in the future ng dalawa. Kasi kung isang po si Oliver, mag-asawa sila, tapos hanap buhay niya is nasa business, yung hanap buhay business, syempre, hindi maiwasan na may stress yung tao. Alright? Sana na yung business na easy-easy lang to earn money. Mabilis. Na may makatugon lang sa pangangailangan ng dalawa. Total, si Ansing o si Nida may sariling bahay. Si Oliver, tatayuan ng bahay ni Daddy Frankie. Si Ansing parang plano na aayusin ang bahay niya ni Daddy Frankie.
Ah, so ganun lang po dun yung mga ka-idol. Na ang point ko, sana si Ansing, wag nang pairalin ang kanyang turahos na anong Tagalog ng turahos mga ka, hindi ko alam. Na hindi siya makapagbitiw ng salita na masasaktan si Nida. Kasi kay in case kung mangyari po yun, nako, baka hindi na si Nina bumalik doon sa place ni Oliver kasi takot na kay Nida. Takot na si Nida kay Ansing.